Kalimutan ko to nun siya. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino to cope. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Paski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghapon. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo, and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon,
kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, paski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahapon. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang butang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung paski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem
just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin niya, wala yun si Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-uusap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, bigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at mahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa... Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Paski kami, alam namin, paski yun nung nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong para ka kay Buloy? Si Pastor. At
least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang rin yung narinig kasi pastor ang yan sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba lang yung alam, apostoles nga ba? Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Utok lang nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Inahaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binumo. Alam niya, hindi niya. Nung yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. Okay, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir. Yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Attorney Lambino.
hindi ko na kailangan. Siya dapat pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin o baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka ng talit-silitsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga. Kaya kailangan alagaan natin na husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag, tama yan. Huwag na kayo mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of imperial yung ano niya. Ano tawag? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na kikita ko yung pagsasalita niya. Kasi
So, nung nakita kami, few days before the filing, I passed by Apollo. Nagkita kami. At nakita ko yun, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Dilitek Ilonggo na yan. Sino rin Ilonggo? Teka, padakon mo na para may, hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to, gusto ko na talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo na, para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, siguro para lahat. So, kung sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to kasi nakakamot ako eh. Kumakatituro ng may pera ko mo. May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong papunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aid was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Batok. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Alili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw, bakal. Yung bola ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumumba. Baka talagang sinadya na
Nilakasan ng husto. Baka may pustahan sa yung laro ngayon. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong sayuin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang, palawan. Eh, kasi doon namatay, hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba, kaya minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang siya. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako, tusan mo pagpatay dyan, buwa. Siya yung chief of police. Pinakamatagal kasi taga-Davao. Alam mo, pag remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Eh, yung hindi sabihin bata-bata na tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na ano ang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal, sabihin na, Bato! Espiritu ko, putang ina niyang pabalik-balik yan sa gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ang, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prang ka. Walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi pumapatay. Paski na walang utos sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Naka-record yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, 5, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ang ako sabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos na. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra, killing lang. Ayaw, kung sino nag-invento yung putang yan. Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? Lahat sundalo. And
nandito na ba? Jimmy, nandito na. Kumpleto na kayo. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung kikita kami minsan, kuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko yan na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundo. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may tao may social conscience. Eh yung arte siya, wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho niya mong acting. Gaya nito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala niya ito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Karaban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na merong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ito si Jimmy Vasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na po niya. Si Robin. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila, magsige, dasal, mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Intersperse.
punta kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako naglulukuhan. Parang, kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. No, pinagkamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na, I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of the officers of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Huwag ninyong yan. Paski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya. Sisirain ang bayan natin. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Pero kung kilala ko lahat itong mga tao na ito, walang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare ay sana ito pero iglesia kasi. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, puta nga na baga, ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtrabaho ito sa PDP. A very patriot man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. And si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day,
Kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal na assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ivan. NPA talaga yun sila. NPA talaga. O, huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun na ng, sabi ko, putang gago. Pare yan. Ano yan? Damay pa ba na yan? Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista pinalabas sa kulungan. Si John isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organisasyon So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Or, ganon ba yun? 25, 30 years. Kala, from a NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin nila ito. Inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng Di Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista.
Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, maski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Noong sa dulo, nagsasalita, i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw din yung maniwala, di huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako pupunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare marunong magkatoliko? Ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para sabi ko kay Marcos, punta ko nung mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, Buanga siguro. Nandoon ako pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi lang. Alam mo yung aeroplano, hindi ba nyo pa? Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganon, hindi na ako hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigyan natin kay Jun yan. So, dito tayo magsunod kay Jun. Kasi yung I trust him to do the job. So, siya yung bigay ng program. Sign language yan. Paano ba na? Magkita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang.
Nehen Pio Liang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Parang po na kinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na that would pambuhay ng nandito pa rin yung classmate ko, Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kapats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako, hinayang ako dito kay, saan yun? Patakbuhin ko sana ng, di bale. Pero, sa tingin ko lang ha, pag itong, yung, napipika yung Pilipino. I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino, napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So, wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man rin. Sino ang kalaban niya? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros ay lahat, slave. Partido ng Pilipinas. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Ubos, panalo kayo lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si Pastor nakapunong pa kayo. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi kaya sadya yan. So wala tayong depende na yan sa abogado niya kung
Nakakabisita ba? Magbisita ako ng liit. Magbisita ako ng pastor. Okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay! May papanoorin muna tayong isang video. So, nakikiusap po ako na umupo muna ang ating Opo. mga kandidato kasama ang ating former President. Rodrigo Roa Duterte. Lahat po tayo, konting katahimikan at ituon natin ang ating pansin sa video na ito. Play video. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, ang may pag-asa pa. Tumayo! Iwagayway ang ating mga bandera ang hawak! Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Mabuhay ang Team Duterte! Mabuhay ang Duterte candidates! Pilipinas, Duterte. Pilipinas Duterte pa rin! Sabay-sabay! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Sabay! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Mabuhay ang Team Duterte! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay ang Pilipinas! Para po lahat makakuha ng pictures, pwede pong yung, kasi yung